May Bible naman tayo. Ano ko kung yung tawa parang binubuli ako. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay masaya ngayong umaga. Amen. Okay, tayo po tumayong lahat at umawit po tayo. Awitin po natin Isaiah chapter 51 verse 11. Therefore the redeemed. Okay, ready? Sing. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their heads. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their heads. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their heads. Okay, buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Matthew. Matthew chapter 10. Matthew chapter, tama. Matthew chapter 10. Basahin po natin mula sa verse 34. Hanggang verse 39. Matthew chapter 10 verses 34 to 39. Nandiyan na po kayo? Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ready? Read. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and a daughter against his mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foe shall be they of his own household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Ibig sabihin pala, ang tunay na buhay, amen, ay yung kakalimutan mo yung sarili mo. Amen? Amen. Tayo pinag-uusapan natin ay sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Tayo muna yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkalob niyo po sa amin upang kami, Panginoon, ay magbulay-bulay ng inyo pong salita upang ito po ang amin pong magsilbing kalakasan, kalasag, Panginoon, sa buong maghapon. At Diyos din, O Diyos, Holy Spirit, kayo po ang magpaunawa sa amin at ay convict niyo po ang bawat Diyos sa amin. Sa lahat, ito po ay magpatibay sa bawat Diyos sa amin. Unang-una sa lahat, sa aming pananampalataya, ganoon din, Panginoon, sa aming mga panawagan. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan, Ama. Patawad po sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Pwede na po po. Yung iba wala pa. Nag-e-exam na? Hindi, traffic. Traffic. Dapat huwag maglagay ng enforcer dyan para hindi traffic. Okay. So, sabi ng Bible, no? Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. Pag hindi naman talaga masakit yung salita na yan. Amen? Biruin mong kailangan mong i-forsake ang sarili mo. Amen? Yeah. Kung yung sarili mo ay ipo-forsake mo, ibig sabihin, pati yung mga mahal mo sa buhay.
Opo, kung sarili mo nga, hindi mo ma-forsake. Di ba? Di ibig sabihin, pati yung family mo ay, ano ba yung forsake? Ano ba yung forsake? Ha? Oo. Kalimutan mo yung sarili mo. At ang sabi dito, sa verse 37, He that loveth father or mother more than me. Okay ha, huwag niyong puputulin ha. Sabi ng Bible, He that loveth father or mother more than me. Okay, more than me. Hindi sinabing father and mother lang. Kasi sabi ng mga pilosopo, hindi. Sabi ng Bible, honor thy father and thy mother. Di ba? Yan naman ang sabi ng Bible eh. Yeah. Yan naman ang katotohanan. Pero sabi ng Panginoong Kristo, at ang Panginoong Kristo mismo yung nagsabi, He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Amen? Yeah. At ganun din naman sa mga magulang, He that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. No? Vice versa. Kung ikaw ay anak, okay, at ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, hindi mo kayang iwanan ang mga magulang mo para sa Panginoon, sabi ng Panginoon, you are not worthy of me. Amen. Kaya nga sa gawain ng Diyos ay dapat talaga hindi ka pabebe. Yeah. No? Ay hindi mo dapat namimiss yung luto ng nanay mo. Aba, pag na-miss mo talaga yun, panay ang uwi. Di ba? At kapag ikaw ay nakauwi at napahilata ng kaunti, parang ang hirap ng bumalik. Di ba? Ang hirap ng bumangon. Pero ganun pa man, ang pinag-usapan dito, actually, ay hindi lang naman yan patungkol sa material o kaya sa yung ganansya mo na makukuha pag umuwi ka sa bahay mo. Patungkol din po ito sa love. Kasi kaya ang sabi ng Bible, He that loveth father or mother, kaya mahirap din talaga. No? So, kailangan ng sacrifice po dito. No? Kailangan ng sakripisyo, kailangan maging pusong bato ka talaga patungkol sa alang-alang sa Panginoon. No? Mahirap din naman talagang iwanan yung mga magulang mo. 'Di ba? Minsan nami-misinterpret tayo ng family natin. Tulad ng pag may gathering sa family, may reunion. Tama? Minsan parang hirap na hirap kang tumanggi sa kanila. Bakit? Anong nananaig? Kasi mahal mo sila eh. No? Mahal mo sila pagkatapos natatakot ka rin na baka mamaya isang araw hindi ka na nila kilalanin. Amen? Isa yun yung test ng Panginoon dito. Yung pag-ibig natin, no? Pag-ibig natin lagi po nating tatandaan na ang Panginoon siya yung ang pinaka-worthy ng pag-ibig po natin. Right. Bilang tayo ay naligtas na at bilang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, tinawag ng Panginoon, sumunod ka pa sa panawagan ng Panginoon. Right. Kung ikaw naman ay apektado ka naman pala sa tuwing tatawag ang family mo. Noong Saturday, kahit tinawagan ako ng nanay ko, sabi, Nak, may gathering tayo lahat dito sa resort. Saturday. No? Malas lang nito. Ay, malas to. Si PJ, ba't wala pa si PJ dito? Nagkakaya ka dyan pa. Pagka malayo ka. Sino bang tatay nun? Dito. Doon pa mga Sino bang tatay nun? Mga katikim yan. Nasaan na tuloy tayo? wala pa siya. O yun, hindi ko nasabihan si PJ, nakasama sana siya, no, kasi nandito siya. Sabi ko, Ma, wala, napaka alanganin po ng schedule na Sabado kasi kami po ay nasa soul winning, Bible study. Sabi, oo nga eh. Pero syempre, maano yun, di ba? Honestly speaking, pag tinanggihan natin sila, may kurot din naman sa atin talaga eh. Di ba? Yeah. Huwag na tayo magmamangan pa, yun talaga yun. Na kung ikaw ay matatalo talaga ng emosyon mo, pwede mo namang iwanan saglit yung gawain eh. Di ba? Kasi gabi naman eh. Overnight. O, pwede ka naman pumunta doon ng hating gabi. Okay. Kaya lang, kinabukasan pa rin gawain ng Diyos. Amen? Sunday,
So, kung mananaig yung pag-ibig natin sa kanila, sa magulang natin, sa tatay natin, sa nanay natin, sa relatives natin, ay sabi ng Panginoon, you are not worthy of me. Tandaan po natin that Christ worthy of our highest esteem. Amen. Dapat siya yung dapat mas lamang or talagang sa kanya lahat. Kaya nga sabi ng Biblia, binasa natin, he that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. So ibig sabihin talaga, as in, pati sarili mo. Amen. Oh? Sukda kalimutan mo para sa Panginoon. Oh, dapat tama yung pundasyon. Dapat tama yung purpose, yung dahilan mo. Amen. Bakit mo tatanggihan yung mga magulang mo? Hindi dahil naiinis ka lang sa kanila. Yeah. Hindi dahil naiinis ka lang sa sigaw sa bunganga ng nanay, tatay mo. O kaya sa mga kapatid mo, nasusura ka lang sa mga kapatid mo. Kasi mga kapatid mo ay mga may bisyo. Talaga naman eh. Di ba? Oh, may bisyo, ano pa? Yung kapatid mo, amoy Bombay. Pagka nilapitan, magkausap kayo. Di ba? Yung lumalabas sa bibig ay more than a sword. Yung amoy. Di ba? O, hindi lang dahil yun, ayoko pumunta sa amin kasi hindi lang dahil doon. Yep. Dapat alam mo ang dahilan mo kung bakit mo sila tatanggihan. Amen? Amen. Sabi ng Bible, for my name's sake. Oh, for my name's sake. So napakaliwanag po niyan mga kapatid. Bilang mga tinawag ng Panginoon ay you need to forsake yourself. So ibig sabihin kung yung sarili mo ay kinalimutan mo, dahil kasama yung family mo. Napaka ano naman yun, nasaan yung truth naman doon, nasasabihin natin, kinalimutan ko yung sarili ko para sa gawain ng Panginoon. Pero isang tawag ng tanay at tatay mo, iiwanan mo yung gawain ng Diyos. Diba? So there is a division within families. Bakit din sinabi yan ng Panginoon? Kasi ang purpose din ng Panginoon dyan, kasi nga, ayaw din naman ng Diyos na tayo ay, tandaan po natin that God hates sin, wickedness. Eh di ba sa pamilya natin, sometimes, or many times, pag pumupunta tayo sa bahay natin, there is wickedness. Nakikita natin, di naman sa nagmamalinis tayo, at hindi sa nagpapaka-perfecto tayo, kundi, yung compromise na tinatawag, no? Right. Alala ko may isang choir member sa amin, no? Nasobrahan sa excite na-excite ba? Nakapag May Day, nasa loob ng Catholic Church. Remember yun. Kasal ng kapatid. So, bakit? Dahil sa family. Magko-compromise dahil sa family, dahil sa magulang, dahil sa mga kapatid. Sabi, kasi gusto ko rin naman silang mawin. Hindi. Kaya mga kapatid, hindi kinakailangan mag-compromise para mawin yung family natin. Meron pang isa din, sa gawain ng Diyos, marami talaga tayong ma-experience. Nag-soul winning kami. Aba, yung isa tumagay. Tumagay. Bakit ka tumagay? Bakit ka tumagay? Pastor, kasi kasi mga barkada ko po yun. Para maano ko sila, para makausap ko sila, pinagbigyan ko sila. Sabi ko, Sus Maria, ang bihirang yan, compromise. Nagko-compromise o pag-ibig sa mga kaibigan. So bakit ganito yung sinabi ng Panginoon? Kasi nga may purpose din ng Panginoon. Alam din ng Panginoon that there is wickedness. Gusto rin ng Panginoon na mahiwalay talaga tayo sa kanila. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi na natin sila i-win. Hindi mo na i-share ang gospel sa kanila. Always put in your mind na sabi ng Bible, preach the gospel to every creature. Okay? So hindi makukompromiso yung pangangaral ng Ebanghelyo. Sa sinabi ng Panginoon na he that loveth his father and mother more than me is not worthy of me. Hindi makukompromiso yung
yung gospel doon. No? In fact, kaya mo gagawin yun, unang-una, dahil sinusunod mo ang Panginoon, na siyang mahal mo, higit na mahal mo sa lahat. Amen? Bakit mo sila iuwin? Bakit ka pupunta sa kanila para i-share ang gospel? Unang-una, dahil sumunod ka sa nag-utos sa iyo, ang Panginoong Jesucristo. Pangalawa na lang, yung dahil mahal sila ng Panginoon. Pangatlo, yung blessing doon, mga mahal mo rin sila sa buhay. Amen? Right. Pero hindi dapat makukompormiso yung gospel, yung soul winning. Tandaan po natin, bakit nais siya ng Panginoon? Sapagkat there are enemies within one's household. Hindi ibig sabihin na pamilya mo na yan ay, tinan mo, pag hindi natin family, nasusura tayo. Ay, hindi, Kristiyano na ako eh. Pasensya na kayo si Kristiyano na ako eh. O same event, pero family mo yung nag-invite sa'yo. Ganun ba? Talaga naman nag-isip ka pa. Si family na pinag-uusapan eh. Nanay at tatay mo na, mga kapatid mo na. Yeah. Eh nung nag-doubt ka pa lang, pambihira. Dinatest na kaagad yung iyong panawagan. Amen? O lalo na sa atin, mga full-time worker. O, dapat ito yung panghawakan natin. He that loveth his father and mother more than me is not worthy of me. Ganon din sa mga magulang na naandito. O, he that loveth his daughter and son more than me is not worthy of me. Kaya sa mga magulang na mag-full time din talaga, ay dapat talaga kailangan mong ibayan din yung ano mo, yung loob mo, kasi kung hindi, pag ikaw ay sumuko o nagbigay ng buhay sa Panginoon nang hindi ka preparado sa salitang ito, ay mamaya babalikan mo ulit sila. Right. Oo. Eh paano kung sabihin sa iyo, sige mag-isa ka diyan, dito kami. O paano na? Diba? Kung ikaw ay parent at ikaw ay may panawagang mag full time. Amen? Amen. Okay, paano pag sinabing diyan ka na lang. Naalala ko rin nung kami ni Ma'am Red, ay nung magsusuko ako ng buhay, ay ayaw niya. Yung pala buntis tanong kay Unay ka. Dumating sa punto na sabi ko, di sige, diyan kayo, dito ako sa loob. Iwalay tayo, diyan kayo sa bahay. Dito ako sa church. Sa madaling sabi ay na ano naman, na nahimok, sumama, sumunod. Kaya nga yung testimony niyan ay hindi pa siya ilang taon bago pa siya tinawag ng Panginoon. At pinag-pray ko rin talaga. Tapos nung tinawag na siya ng Panginoon, magkasama na kami dito, dumaring din sa punto na, diyan na lang kayo, alis na ako. Dumating sa punto na gano'n, na iiwanan ko rin yung gawain ng Diyos. Siya naman yung ayaw sumama. Hindi, umalis ka na, dito kami. Pero salamat sa Panginoon, amen. Yes. Sa preservation ng Panginoon. Wala namang perfecto eh. Wala namang dumating dito pagkatapos hindi ka na nagkamali sa gawain ng Diyos. Kung meron man, edi hail you. Salamat sa Panginoon, lahat talaga ay biyaya ng Panginoon. Salamat sa preservation ng Panginoon. Kaya nga sa kabila ng mga ginawa ng Panginoon, meron ba tayong may tulak kabigin, para hindi mahalin ng Panginoon? More than our families, our mother and father, our relatives. Bilang mga mananampalataya, dapat makita natin that Christ is more than the nearest relatives. Amen? Siya yung mas pinaka malapit nating relative. Amen? Yeah. Kaysa sa mga naandito, sabihin man natin, sila yung nakikita natin, sila yung anytime nakakapunta sa atin, nakakatawag sa atin, pero ang Panginoon ang pinakamalapit. Amen? Right. At bilang mga mananampalataya, tandaan po natin that the Holy Spirit ay nanahan na sa atin. At hindi tayo iniiwanan. Minsan pa nga, kinakalimutan ka ng pamilya mo eh.
Di ba? Minsan pa nga ay maalala ka lang nila pag birthday mo. Tapos bati lang yung binigay, di ba? Sino mas malapit sa atin? Panginoon. Sapagkat siya yung laging nasa at kasama tayo. Nililid tayo at pinipigilan tayo sa mga sometimes or many times sa ating mga decision sa buhay. Tayo ay pinipigilan or binibigyan tayo ng wisdom. Sapagkat kasama natin siya. Kaya nga, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Kaya tandaan po natin, bilang mga mananampalataya, ibig sabihin lamang nito is dapat ang prioritize natin, ang priority natin ay yung ating calling sa Panginoon. Yeah. Amen? Yung ating unang-una, yung pananampalataya natin na tayo ay naging anak na ng Diyos. Amen? Yun yung, huwag natin kalilimutan na yun yung pinakadakilang desisyon na pinagdesisyonan natin sa buong buhay natin nung tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Doon ka naging anak ng Diyos. Kayo ba ay anak na ng Diyos? Amen. Sa mga kabataan, makinig kayong maigi, wag maging lang to, ingay sa inyong tainga na paulit-ulit na pag tinatanong kayo kung kayo ba ay ligtas na. Kasi hindi po nagbibiro ang Panginoon. Amen? Yung kanyang sakripisyo, yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, yun ay punong-puno ng pagmamahal. No? At kung yan ay na-realize, kung meron tayong full realization of our faith o ng ating kaligtasan, is ano pang magagawa ng family natin para hugutin tayo sa panawagan natin. Amen? Kaya sabi ng Panginoon di ka talaga karapat dapat sa akin. Bakit? Kasi parang hindi mo naunawaan yung ginawa ng Panginoon. Tama? Parang hindi mo ata naunawaan yung ginawa ko sa krus ng Kalbaryo para iligtas ka. Pagkatapos isang tawag lang ng tatay at nanay mo, ng relative mo, ay alis ka kaagad sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya nakakatuwa yung mga mananampalataya na pag tinawag sa church, amen? Brad, sis, kapatid, pwede ba kayong, opo! Buti pa yung mga yun Amen? Actually, sila nga, tuwan-tuwa na sila dun Yung sila ay matawagan at magkaroon ng part dito, sa gawain dito, tayo nandito na mismo Amen? Full time. Aba, excited tayo sa tawag. Kaya tatawagan ng nanay at tatay ko. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, magpunan natin, kapatid, na i-prioritize natin yung ating pananampalataya. Amen? Yung ating, kaya dapat loyal tayo sa ating Panginoon, sa panawagan niya sa atin. Amen? At kung may mga conflict man, harapin mo. Huwag kang basta-basta magpapadala, huwag kang basta-basta conflict yan Nasa gawain tayo ng Panginoon pagkatapos operang ka ng mga ganyan, mga ganito. So conflict yan. Matutunang harapin mo yun. Hindi yung para ka lang hinihila. Our life is to fight, mga kapatid. Full of battle. Yan ang katotohanan. And there is sacrifice and commitment. Amen? There is sacrifice and commitment. Sa panawagan natin, kailangan talaga ng sakripisyo at commitment. Dahil kung wala, mabilis lang tayong madala ng pamilya natin. Kasi pag-ibig ng pinag-uusapan yan, puso na pinag-uusapan yan Marami sa atin dito, mga matagal na sa church, at ako'y naniniwala na mas marami na silang naranasan na gusto silang pauwi ng kanilang pamilya. Gusto nilang makabanding yung kanilang nasabihan na rin ba kayo ba Ma'am Clay, nasabihan na rin po ba kayo na ng negative dahil hindi mo sila pinuntahan, dahil hindi ka umuwi? Dami na. Di ba? Pero sa totoo, ayaw naman natin talaga yun, na maging tayo sa kanila, yung maging,
yung parang mabaliwala nila tayo, ayaw naman natin yun eh. But because tinawag tayo ng Panginoon, alam natin yung salita ng Diyos na mas dapat mahalin natin ang Panginoon more than them. Right. Tandaan natin, hindi ang pinutol ng Panginoon. Sabi niya, he that loveth his father and mother, period. Hindi. More than me. So, tama na mahalin natin sila. Tama na i-honor natin sila. Pero kung more than the Lord Jesus Christ, yun yung ayaw ng Panginoon. You are not worthy of me. No. Eh, maraming nawawala sa gawain. Ito yung dahilan, mga kapatid. Lack of sacrifice and commitment. Yung kanilang priority ay hindi yung kanilang pananampalataya, hindi yung kanilang panawagan. Takot silang harapin yung mga conflict, yung mga magiging problema sa panawagan ng Diyos. And hindi talaga sila doon, ang goal, hindi talaga ang goal nila ay hanapin yung kanilang totoong buhay. Yeah. Amen? Kung ang goal ng bawat isa sa atin ay hanapin natin yung totoong buhay natin bilang anak ng Diyos, bilang tinawag ng Diyos, sabi ng Bible, he that findeth his life shall lose it. Yeah. Amen? And he that loseth his life for my sake shall find it. So ang totoong naghahanap ng totoong buhay, kalimutan mo yung sarili mo. Yeah. Kalimutan mo yung sarili mo para sa Panginoon. Yeah. Para sa Panginoon. Yeah. Mga barkada natin, mga kaibigan natin, Yeah. gusto na tayo makasama. Hanggang ngayon, di pa rin nila tayo makalimutan. Amen? Gusto pa rin nila tayo makasama, makabanding. Kahit upo ka lang dito. Kahit ano lang, kahit kasama ka lang namin dyan. Marami pa rin mga nag-aalok, marami pa rin tool si Satan para ikaw ay mapalayo sa gawain ng Diyos. Amen? So, kailangan mo din ng sacrifice, commitment. Amen? At ikaw ay persuaded ka na ikaw ay nasa totoong buhay. Amen. Nasa totoong buhay. Kaya nga, basta para sa gawain ng Panginoon, okay, wala muna kayo lahat, sa gawain ng Diyos tayo. Amen? At salamat sa Panginoon ay hindi naman nagalit sa akin yung nanay ko o sumama ang loob. Ewan ko lang. Kasi umuwi, siyempre umuwi, galing sa malayong lugar. Tapos magtitipon-tipon, di ba? Tatanggihan mo, panganay ka pa man din. Di ba? Pasensya na kayo ma, nasa gawain po ng Panginoon. So, winning, Bible study. At salamat sa pinangunawaan naman. Ako naniniwala na pagpapalain naman sila ng Panginoon kung mamahalin nila yung aming ginagawa para sa Panginoon. Amen? At nawa ay tayo din mga kapatid and maunawaan po ng bawat isa sa atin. Amen? Tayo po ay tumayong lahat, ay po'y manalangin. Nagilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong pong salita na pinakita niyo po sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na mahirap pagdesisyonan yung mga ganitong bagay. Pero ikaw po nagsabi na hindi po kayo send ng peace but a sword. At dapat po naming harapin noon ang mga bagay na yan para po sa inyong kaluwalhatian. At salamat po Diyos sa pribilehiyo na kami ay nasa inyong gawain. Marami po kayong pwedeng tawagin, marami po kayong pwedeng gamitin, pero salamat po na kami po ang inyong tinawag at kami po ay naging bahagi sa inyong gawain. Dalangin po namin o Diyos na patuloy niyo po kami bigyan ng wisdom, biyaya sa mga gawain na pinagkatiwala niyo po sa amin at marami pa Panginoon na impluwensyahan para po sa inyong gawain. Salamat Panginoon sa bagong buhay na pinagkalugod po sa bawat isa. Ito po ang aming tinataas at pinupuri Ama sa pangalan ni Jesus. Amen.